So ilang mga coins, mapagpalang araw po sa inyong lahat. So yan, thank you ulit sa mga nakapanood po ng ating last content. So ito po yun. So yan po, tumalakay po yun doon sa ating mga non-magnetic na 1 piso. So kung meron po kayo niyan, yung mga non-magnetic po na 1 piso, so submit po sa ating FB account or mag-comment lang po kayo dito sa ating YouTube channel na meron po tayo nung barya na hinahanap po natin. So anong variant po ba yon? From 1995 to 2003 na non-magnetic coin yon. So yan mga coins, frosted po ang hinahanap po natin dyan sa content po na yan. So yung frosted coin is yung makikita nyo po yung pinaka-texture po niya is para nag-yellow. So nakalagay po dun sa ating thumbnail. So yun, tinuturo nung babae dyan sa ating thumbnail yung frost na itsura or yung frost na texture. So yun mga coins, happy 4K subscriber na po tayo. So yun, sa mga bago pa lang po, please subscribe to our YouTube channel. So continuous lang po tayo ng pagbili ng mga variant po na ating hinahanap. So panoorin po natin yung content na sa ganun po malaman po natin kung anong variant po yung hinahanap po natin sa piso, 5 piso and 10 piso and 25 cents. Yan. So may mga content po tayo dyan mga bossing kung saan makikita niyo po kung anong variant po yung ating hinahanap. So panoorin at tapusin po natin yung content na sa ganon maunawaan po natin. So yan mga boss, continuous lang po yung ating last content po kasi natin is yung mga magnetic, non-magnetic. So ito po, mga magnetic na po tayo. So ito pong mga pinapakita ko po sa inyo is kasama po ito sa aking series. So isa-isahin ko po ito na sa ganun po, pag kayo naman po ang magbubuo, so alam nyo po yung variant at the same time, alam nyo po yung mga dapat nyong kolektahin at dapat nang i-let go. So yan mga coins, in this video atin talakayin itong ating mga magnetic na barya. So huwag na natin masyadong patagalin, pahabain. So samahan niyo po ako. Tara, let's go! So ilang mga coins, mapagpalang araw po ulit sa ating lahat. So yun, nais ko lang pong pasalamatan kayong lahat mga coins sa pagsuporta nyo po sa ating YouTube channel and sa mga bumati po sa atin. So yun, thank you ng marami. So congrats sa atin, happy 4K na po sa ating YT channel. Yun po mga bossing, nais ko lang din pong magpasalamat do sa mga solid natin na nagko-comment and nagla-like po sa ating YouTube. So malaking tulong po yan. Salamat po ng marami. So yan, basahin lang po natin yung mga komento ng mga bossing natin. Sa ganun po, pagsagot ko po dito sa mga comment na to, syempre makaka-relate din po tayo. So yan, basahin po natin yung comment po ni bossing Romualdo. So ito po yun. So yan po. Good day po Sir Mac. Tama po. Bihirang-bihira na po talaga tayong makakita ng o makahunt, kaso nakakalungkot lang kasi yung ibang collector hindi nila alam ang pinaghirapan ng mga coin hunter na presyon na nakaka-insulto. So yun, medyo mahaba yung sinabi ni bossing. So yun, sa pinopunto po ni sir kasi dito. So yun, marami nagsasabi sa atin or maraming nakaka-encounter kasi na medyo tama nga po yung sinabi ni sir, lalo na sa mga magnetic coin, yung mga pinakita ko po sa inyo noong nakaraan. So yun, medyo mababa rin talaga yung presyohan, which is mahirap din talaga siyang mahan. Kung mag-hunt po tayo through sukle, medyo mahirap po siyang hanapin. Pero yun po kasi may mga added value. So sir, yun, tama rin po yung ginawa po ninyo na ikinip po ninyo yung mga barya and hanapan ng tamang buyer. So yun, good luck and happy hunting. Tama po yun. Keep on hunting lang and thank you sir sa suporta po na binibigay niyo po sa ating YT channel. So mamaya replyan po natin yan si bossing.
So yun, thank you sir sa suporta po. Si Bossing, isa sa mga solid subscriber po natin yan. Bihira yung mag-comment. Pero solid na solid po yung mga comment po niya. So salamat po ng marami. And then next po natin, si Bossing po, yung si Sir Napoleon, yung kanyang katanungan dun sa ating content. So ito po yun. Basahin po natin yung ano ni Sir Napoleon. Good day boss. Yun po bang 2003 frosted na ipinakita nyo po? Magnetic po ba? Meron po bang frosted na non-magnetic? Ano po kayang itsura niya? Salamat. So yan sir, ito po. So yan, gusto ko nagko-comment to si Bossing Si Bossing Napoleon kasi medyo challenging yung mga ano niya, yung mga tanong niya. So marami rin kasi natututo dito sa mga tanong ni sir. So yan, iano ko nga lang po pala yung ating packet scale. So ito po yung ginagamit natin every time na makakakita po o makaka-encounter po tayo ng mga error. So kung may makikita kayong mga error, ito pinaka mabisang gamitin kung kayo po ay nakakita ng error. So ito po. So yan, bubuksan nyo lang siya. Open nyo siya dito. Yan. So mag-appear po dyan kung ilang grams yung barya. So may kanya-kanyang grams po kasi ang mga coin natin. So yan po. Then off nyo lang pag di nyo nagagamitin. Then ito po yung charger port po niya. So yung mga ganito mga coins, mas maganda mag-invest kayo sa mga ganito. Nasa ganun pag may ma-encounter po kayo mga error, maganda-gandang error. So yun, matitimbang nyo siya dito. Kung tama po yung timbang, so possible error po yan. At konting advice nga lang din po pala, pag circulated po ang coin, lalo na medyo nabubura yung mga script niya, script po, wag niyo na pong i-bother po na i-keep pa po yun kasi yan po ay possible nangyari po yung mga ganyan na nabubura o natatanggal yung mga script niya gawa po ng circulation. So yun, wag niyo na i-keep. Kung maganda-ganda yung error, submit nyo po sa atin and then sagutin na lang din po natin. So yun, sa katanungan ni Sir Napoleon. So ito po, boss. So ito po yung pinakita natin noong nakaraan. So zoom natin. So yan. So ito po yung isa sa mga non-magnetic po natin. So ito po. So yung tinatanong niya is kung meron daw po ba na frost. So meron po, bossing. So ito po, mint luster lang po. Makikita nyo yung pinaka frost type niya is maliit lang po or manipis. So yan po. So ito mas maganda, meron tayong ganito magnet. So hindi siya dumidikit. So ibig sabihin non-magnetic po siya. So ito po yung ating mga frost. Ayan. So medyo marami-rami to. Ayan. So possible ito yung hanap tayo ng maganda-ganda. So ito medyo maganda tong kondisyon nito and hanap tayo para pakita natin kay sir na frost po siya. So ang magandang klase mga ka-coins na frost is yung nag-yellowish siya. Yung parang naninilaw na frost. Katulad ng pinakita ko sa inyo na 1996. So magandang klase yung mga ganun. So ayan, saglit lang. Medyo mahirap siyang buksan. Ayan. Ayan, ito na. So yun. So tingnan nyo po mabuti mga coins ha. So yan po. Ayan, makikita nyo po yung pinaka frost po niya. Ayan po. So ito sir sir, ito po. Ito po yung sinasabi ko po sa inyo na frost. Ayan po siya. Ayan o. So same lang po siya ng mga magnetic. So ito po yung ating magnet. Tingnan natin kung didikit. So hindi po. Ayan po. Ayan, huhulog po siya. So yan boss, ito po isa sa mga naikip ko po na frost na 2003. Yan. So ito po yung isa. Nahulog pa nga. So ito po yung isa. So ito medyo yellowish tong texture nito. So kaya natin tinatanggal sa capsule na sa ganun mas makita nyo yung pinaka ano niya, pinaka texture niya kung ano ba talaga yung itsura. So ito makikita nyo pa lang oh.
Makikita nyo kagad yung pinaka-frost niya. Ayan po. Ayan. So halos same siya nitong frosted natin, mga coins. Ayan. So ito po yung frosted natin, yung isa. So ito po yung isa. Ayan. Makikita nyo naman po kagad yung difference. Halos same lang din po. Ayan po. So yan na boss, sana nasagot ko yung katanungan mo doon sa kung meron po ba. So yun, pinakita ko naman po sa inyo, meron nga po. So medyo madugo tong series natin kasi maraming variant po ang umiikot dito sa ating mga piso. So napakagandang kolektahin ito. So kung may magko-collect nito, masasabi ko na ano nyo muna, muna kayo magpagawa ng frame, isa-isa nyo munang kolektahin. Yan. So yun, next po natin, ito nga po yung mga magnetic coin. So yun nga po yung ating 2003 na non-magnetic. Kung ganun po kaganda, kagaya po nung pinakita ko po, is pwede nyo po siyang presyohan ng 60 to 70 pesos. Yan po, sinasabi ko po yan, yung mga presyo po na yan, para na sa ganun may idea po tayo if ever po na magbebenta tayo o bibili tayo. So pwede po nating bilhin na mas mababa, depende po sa pag-uusap po ninyo nung pagbibilhan nyo po. So next po natin is ito, yung ating magnetic naman po na 2003. So kung makikita nyo mga kois, wala kang makikita luster or frost. Oh, yan, dumidilim siya. Yan. So wala kang makikita frost. Yan. So ito normal. So makikita nyo, goodies pa po yung kanyang kondisyon. May scratches konti, natural lang po yun. So yun, lagyan natin magnet. Yan, namamagnet po siya. Yan. So next natin, ito po yung ating reverse frost. So kung mapapansin po ninyo, yan po yung pinaka frost niya. So yung obverse part niya o pinakaharap niya is wala po siyang frost. Yan po, nakikita niyo naman po siguro. So next po natin is itong frosted. So harap likod po ito. So halos same po siya nung pinakita ko sa inyong barya. So buksan natin. Yan. So ito po. Ayan po. So tignan po natin mabuti. Halos same nga po siya mga coins nung pinakita natin barya sa inyo. So syempre mas matingkad lang din talaga yung kulay ni frosted kasi ito po ay mga magnetic na. So yan, makikita nyo naman po. Ayan. So halos same po siya nung frost na pinakita ko po sa inyo na magnetic. So ilang variant po ba si non-magnetic? Tatlo po yung sa akin. Sa iba po kung di ako nagkakamali, 4. Merong tinatawag sila na obverse frost, reverse frost, and yung normal, tapos itong frosted. So sa atin tatlo lang yung natin na ganito. So next po natin is yung ating 2004 na magnetic din po. So unang part, yan. So ito pong normal natin. So buksan natin kasi medyo swangat yung capsule natin mga coins So maganda yung binubuksan din natin sila, at least makikita nyo po yung pinaka texture po ng barya. So mahirap magbukas talaga nitong mga capsule, but then syempre sulit pa rin po ito kasi mapapangalagaan ng gusto yung inyong mga coin. So medyo struggle nga tayo dito ngayon. Yan. So yun, nabuksan na natin. So yun tingnan nyo pa mabuti, napakaganda, para ka nananalamin sa baryang to. Yan. So lagi nyong pipiliin o ihahan yung mga variant po na magaganda. Ayan, kita nyo naman po, halos nakikita yung reflection every time na iniikot po natin. Pero wala po siyang luster effect. So ito po yung isa, normal. So ito po yung ating pangalawa. So yan po. So makikita nyo sa texture nito mga coins is kakaiba. So ito yung tinalakay ko dun sa content ko dati.
Yung tinatawag ko na black toned. Yan. So, bakit ko ba siya tinawag na black toned mga coins? Is kasi gawa po ng kanyang texture. Kung pansinin niyo po So, yan. Hindi po siya basta sunog lang. Makikita niyo naman po. Ayan. Pantay na pantay po yung pinakakulay po niya. Ayan. Kasi makikita niyo mga coins kung yan po ay sunog lang po or ibang effect lang po. Pati loob po mga coins meron. So, ayan So, tinimbang ko rin po. Tama rin po yung kanyang timbang. So, yan. Isa to sa mga isasama ko sa aking frame. Sinegi Negro kung tawagin. So, next po natin is itong reverse frost. So, yung harap po niya is normal, yung obverse part. And sa pinakalikod niya or reverse po niya is, ito po, may frost po. So, ito yung mga masasabi ko mga coins na medyo mahirap medyo para sa akin, struggle din ako makahanap ng ganito. Lalo na yung ganitong kondisyon, medyo mahirap. So, alam po ng mga bossing natin na nagbubuo po ng variant. So, yun po. So, yung mga ganito, pwede nyong bilhin o pwede kayo makabili ng, siguro, kung ganito po kaganda, 30 to 40 pesos ang isa. So, yun, imagine, piso, nagkakahalaga ng ganong value. So, yan, binibigyan po natin ng kanya-kanyang mga presyo, yung barya na ipinapakita ko po sa inyo or itinatampo ko po dito sa ating content. So, next po natin mga so, itabi lang natin yan dito. So, next po natin is itong ating mga 2005. So, yan, syempre. Ito yung mga bossing natin. Ito yung mga hinihintay din. So, ito yung unang part natin is yung 2005 natin na halos walang bangas, scratches. Nakita nyo naman po may luster effect pa. Ayan. Yung pinaka-reverse po niya. Kita nyo naman po. Ang gwapo. So, yung mga ganito mga coins pwede nyo siyang mabili o pwede kayong makabili. Kagaya ng pinakita ni Bossing. Siguro nasa 650 to hanggang 700 po siguro. Pwede kayong bumili ng ganito kagaganda. Ito po yung tinatawag natin na hard to find. Yan. So, bakit siya naging hard to find? Kasi po, yung mintage po na pagkakagawa sa kanya is kokonti lang po. Kaya nagiging hard to find ng isang barya. O mahirap po siyang mahanap sa sirkulasyon. So, ito po yung ating 2005 na kita nyo naman po, napakaganda pa. So, next po natin is ito. Ito yung masasabi kong hard to find ko na mahal. Madugo ang presyo. So, tanggalin natin sa capsule para makita niya po yung pinaka itsura niya or pinaka texture niya kung bakit ko nasabi na bukod sa hard to find is yan, mahal po ang price. So, ito po yung reverse part niya. So, makikita niya po parang halos kaparehas po siya ng ating 2004. Kita niyo halos parang nananalamin doon sa pinaka reverse part niya. Then doon sa pinaka-obverse part po niya. So, yan. Ito po yung tinatawag po nila na 2005 obverse frost. Ito po yun. Siya na nga po. Ito po yun. Yan. So, yung mga ganitong kondisyon, mga coins, sobrang bihira na. Bukod sa hard to find variant po siya, is yung kondisyon niya rin is hard to find. So, napakahirap para sa akin na makahanap at makakuha ng ganitong kalidad ng barya. So, yung mga ganito, ito mga ka-coins, nabili ko ito ng 1,000 pesos sa ating solid na ka-coins na si Sir Zaldi. Yan. So, yun. Napakaganda na itong barya na ito mga bossing. So, 1K ko nabili ito. So, yun. At itong mga ganitong barya, never po natin pakakawalan yung mga ganito. So, makikita niyo po yung pinaka-frost niya. So, comment kayo mga coins kung anong barya o anong variant po yung nagustuhan po ninyo dito sa ating content. So, next po natin is itong ating 2006. So, ito po. So, ito po yung ating 2006 na obverse frost. So, makikita niyo po yung pinaka-frost niya. Yan po. So, sobrang ganda. Sobrang solid. So, yung mga ganito mga coins, pwede nyo siyang ibenta o pwede kayo makabili ng 50 pesos ang isa. Yan. So, ganito kaganda, ganito kagwapo, ganito kapogi. Yan. Ganun po ang kanyang price. So, list down nyo na po mga coins yung mga
price po na binigay po natin. So, tandaan nyo po yung price at the same time tandaan nyo po yung condition, kung anong condition po ng barya na aking pinakita. So, yun. Yan. So, next po natin is ito. Ito yung pinaka guwapo sa lahat. Yan. Yung ating 2006 na galing ng blister pack, syempre. Yan. So, ito mga coins, nabili ko to ng 100. So ito, masasabi ko mga coins, ewan ko lang po sa mga bossing natin dyan kung meron silang ganitong barya. So makikita nyo po, yan po may mint luster pa po siya at nakikita po natin ang refleksyon ng kapaligiran. Ayan, nakita nyo naman. So sa overspart po niya, ayan po, halos parehas po, para kang nananalamin mga coins. So, hindi po ito frost. So, wala po siyang frost. Nakita nyo naman po. Galing po ito ng blister pack. Nakita nyo naman, napakaganda. 100 ko po ito nabili. So, yun, natawaran ko. 150 siya binibenta. But then, dahil kilala natin yung seller, yan, nabili natin siya ng ganung halaga. So, makikita nyo yung 2006 pot niya is pulidong pulido, kitang kita. Kalimitan kasi mga coins, yung mga ganito, lalo na yung 2006 mismo. So, nabubura siya. Parang borado siya. Katulad nito. Yan. Ang layo mga coins ang itsura. Or pinaka-texture. Di po ba? Ito pa. Yan. So, marami rin tayong 2006. So, ito po. Yan. So, marami-rami. So, ito mga coins ito possible hindi nyo po ito makikita sa circulation. So ito ay isang brilliant condition. So makikita nyo wala siyang scratches or dents harap likod. Yan. So next po natin is itong ating 2007 na common syempre. Yan. So yan. So napakaganda po ng kanyang condition mga coins. And wala siyang mga bangas or dents kahit ano. So mas maganda mamili tayo ng mga barya na walang tama or konti lang. Kung meron mga scratches is konti lang. At masasabi ko rin dito sa barya na to is napakaganda. So yan mga boss kung meron kayo ng mga variant po na ating tinalakay. So yun, keep on hunting lang po. Nagbigay naman po ako dyan ng presyo kung magkano po ninyo pwedeng bilhin o pwedeng makabili o pwedeng ibenta yung mga ganong barya. So masasabi ko, pag mga ganong texture mga coins, yung mga pinakita ko sa inyong barya, so piling-pili po yan. Sa mga nagtatanong nga po pala kung anong pinalilinis ko sa aking mga coins, so ito mahiwagang basahan lang yan. So yung ganito lang, medyo madumi na nga at wala na tayong time na makapaglaba. So ganito lang po yung basahan na ating ginagamit o di kaya yung bulak. Yan. So yun, kung magpupunas kayo ng barya, so sa mga nagsasabi po dyan na pwede maglinis ang barya, syempre hindi po. Pero kung hindi lang din po tayo mapipigilan, so mini-recommend po ako na panlinis na pwedeng ipanlinis po ninyo dun sa inyong mga coins. So yun, thank you mga coins sa mga nakatapos po ng ating content. And then sabi ko nga po sa inyo kung kayo po ay magko-collect. So yun, medyo malaking tulong po ito, yung ating content na to. Para at least may guide kayo, hindi kayo maliligaw. So yun, thank you mga coins sa mga nakapanood po ng content natin. And then ito po yung mga nag-comment po dun sa ating last video. So ito po. So yan, unang-una, laking pasasalamat ko po sa inyo, sa mga nagko-comment, sa mga nagla-like, and syempre sa mga subscription na ibinibigay niyo po sa akin. Salamat po ng marami. Yan po, 4K na po tayo. 4K subscriber na po tayo. So dati hinihiling ko sana maka 1K. So but then yun, nagtuloy-tuloy naging 4K subscriber. So maraming salamat mga bossing, mga ka-coins. And yun, kita-kits tayo sa mga susunod nating mga content. So, thank you, and congrats po sa ating lahat. So, yun, thank you. Maraming salamat. Bye-bye.